tinignan nila yung opportunity para gawin o isang gawa yung kanilang katipunan ng kabataan. So yun po yung reporting. Matumbas po yun ng Barangay Assembly na ginagawa po ng ating barangay. So inilalahad po nila sa inyo, pinapakita nila sa inyo kung saan napupunta yung budget na nakalaan para sa sangguniang kabataan. Inilalahad nila sa inyo yung mga nagawa nilang project, yung mga gagawin na nilang proyekto ngayong taon na to. Balik, sinasagawa po yan twice every year. So 2 beses sa isang taon. So ito po yung first, no? Ito yung first nakatipunan naman ng kabataan nila. Same as with the barangay, kami rin, ginagawa na natin twice every year yung ating barangay assembly. So kailangan kasi yun for transparency. Para hindi nyo isipin o alam lang ating mga kabataan saan napupunta yung pondo ng kabataan. Ito nga yun. Sabi ko sa inyo, air focus, ang iniisip lang nila is para sa kapakanan ng mga kailangan nila, yung maghanay nila. So palakpakan natin yung ating SA. So hindi na kami na balikin, hindi lahat po yung barangay pare-pare sa lahat. Pero nakaka-proud kasi kahit kung sa naman na bagay, kasi siyempre mas maraming barangay, mas maraming open nyo. Mas maraming barangay, may opo, kung parang sa Manila. Pero siyempre nakaka-proud tayo kung paano. Yung sa maliit na podo, meron ang ating si Kausin na kasi sa mga nakakaisip sila na mga magandang programa para sa inyo. So pinaka-importante yan, kayo sa ating kabataan, parang ninyo sa inyong SA, Council, sa pamamulan ni Manila, kung ano yung tingin nyo importante. Kung tingin nyo na mahalaga, diba? Para sa mga susunod na proyekto na. Kayo po, kayo sila magpabase. Hindi naman na sabihin nila. Depende po yan sa nakikita nila ang pangangailangan ng kabataan sa Manila. So muli po, magandang hapon sa inyong lahat. Maraming salamat. Kalamisa? Apo. Thank you so much for Kagawad Kaka. And also, I would like to call also our Kagawad Mariel Morales. Talagang naman po natin. Magandang hapon po sa ating lahat. Para po sa kalaman po nila, ako po yung tatay ni Mariela Morales, tumatay yung SK Person. Ayun po, pinababati din po na sa inyo na wala po siya dito ngayon sapagkat po sa kabahilan na nag-seminar po siya sa Mabitak para po naman para madagdagan yung kanyang halaman para kung ano man yung pagkukulang dito sa ating barangay, kagaya nga po na sinasabi ng ating mga speaker person, hindi po ganun malaki yung budget ng ating barangay para sa kabataan na Manila, pero kahit pa paano, meron po silang mga nagagawa proyekto, maayos na proyekto, at hati-hati nila at ang kagandahan po doon, ayan po, transparency po sila. Kaya po bagay po pagkakataon na KK Assembly, sana po supportahan po natin sila para po malaman nyo kung saan po napupunta yung budget ng ating barangay o budget ng ating kabataan. Kaya kung magkakaroon po ng ganitong bukasyon, dyan natin talaga po pilitin mo na supportahan para po alam niyo po, para po hindi po kayo pagkakita nakikinig pa sa iba na sabi gano'n, ganyan. Hindi po nakikinig sa chismis para alam niyo ba dahil po sa kanila po mismo nanggagaling kung ano po yung mga nagawa nila at yung mga po hindi pa po nila nagawa. At sa inyo rin po sila kukuha ng idea kung yung bawa po mag-idea sa inyo, kasi po kayo magpala, pwede po mag-suggest para malaman nila kung ano po yung hindi po pa nila nagagawa, kung ano pa kukulang nila. Ayun po, direkta po kayo magsabi sa kanila. Yun lang po. Ako po si Gabriel Maras, kagawad po na parang nalito. Maraming salamat po kagawad Gabriel. Yan. Ngayon naman magsisimula na po ang ating distribution. So, po ay po nasa listahan. So, ngayon ang nakalista po natin, ngayon is 130 na recipients na ating supplies.
at kanina, yung mga bata, mga kabataan po na wala ngayong araw at hindi makakapag-claim ng kanilang school supplies, pwede pa naman po nilang i-claim yung school supplies nila as long as may